Walang iya ka, Karding. Bakit mo dinala yung babaeng yan dito? Hindi ka na ba talaga nahihiya? Niloko mo na nga ako't sinira ang pamilya natin, tapos ngayon, ihaharap mo sa akin yan? Ang kapal-kapal talaga ng mukha mo. Subukan mo lang ipasok yan sa pamamahay ko. Mapapatay ko kayong dalawa. Subukan mo lang gawin yan. Ikaw ang papatayin ko. Walang sino man ang maaaring manakit kay Janet. Kaya mag-iingat ka sa mga sinasabi mong babae ka. Abat, talagang walang niya ka na talaga. Ang kapal ng mukha mong hayop ka. Hoy! Huwag mo akong pagsasabihin ng ganyan, ha? Bakit? Bahay mo lang ba to? Ha? Baka nakakalimutan mo. Pera ko pinangpundar dito. Ano ba na imbag mo sa bahay na ito, ha? Ha, Belen? Wala kang trabaho eh. Ano bang pinagmamalaki mo? Hinahanapan mo ko ng ambag. Asawa mo ko, Karding. At nag-aalaga ko ng mag-anak natin. Yan lang naman ang ambag mo, ha? Kaya huwag ka magyabang. Gagawin ko ano man ang gusto ko. Dito titira si Janet. Sa ayaw mo at sa gusto. Wala ka na magagawa. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi! Magkamatayan na tayo. Pero hindi ko mapapatira dito sa bahay ang kabit mo. Mga walang hiya! Mabilis na sinugod ng ginang ang babaeng kanina patila nang aasar sa kanya. At panay ang hagod nito sa balikat ng kanyang asawa. Pinuntirya nito ang buhok ng babae at agad yung hinila at sinabunutan. Sa isang malakas na bigwas ay nahila niya pababa sa lupa ang katawan ng babaeng yon. Panay mura ang binibitiwang salita ni Belen. Gumanti na rin sa kanya ang babae. Bagamat na pailalim ito kay Belen, ay malakas pa rin itong sinasampal ang ginang. Hindi sila magawang pigilan ng lalaki. Parehas na silang nagwawala ng mga oras na yon. Mabilis namang napuno ng mga taong nakikiusoso ang kanilang bakuran. Malayang pinanonood nilang isang eksenang parang sa pelikula lang nangyayari. Nang makitang nagkakalmutan na tunay na nagkakasakitan ng dalawang babae, ay inawat na sila ng mga tanod na inabutan ng ganun sitwasyon. Hawak-hawak ni Karding ang kabit. Samantalang pigil naman ng mga tanod ang kamay ni Aling Belen. Walang iya kang babae ka! Nang dahil sa'yo nagtaksi lang asawa ko at nasira ang pamilya ko. Pagkatapos may bala ka pang tumira sa loob ng pamamahay ko. Ang kapal ng mukha mo! Babae ka lang ng asawa ko! Isa kang kabit! Kaya wala kang karapatan na makisiksik sa amin! Walang hiya ka rin! Ba't lalaban ka talaga, ha? Matapang ang kabit ka! Alam ko na kung bakit naghanap ng iba ang asawa mo. Siguro mas maganda, humarap ka sa salamin para makita mo na losyang ka. At mukha kang madumi. Nakakadiri ka. At ako pa ngayon ang nakakadiri. Hoy, malanding babae! Ikaw ang mas nakakadiri! Dahil hindi mo nagawang pakalmahin yung katinangkipay mo. Maski alam mo may asawa yung lalaki, nilalandi mo. Ikaw ang marumi, hindi ako. Ah, ganun? Maski ano pang sabihin mo, akin na ang asawa mo. Ako nang bagong mahal niya ngayon. Wala ka naman may pagmamalaki sa akin eh. Kundi yung kapirasong papel ng kasal nyo. Gusto mo, punitin ko pa yun sa harap mo? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo nga ako at kakalbuhin ko tong malanding babae na to! Tama na, Belen! Buntis si Janet! Huwag mo siyang sasaktan dahil baka mapano yung bata! Anong sinabi mo? Nabuntis mo tong babae na to? Oo, tama ang narinig mo. Kaya kung ako sa'yo, itigil mo na yung mala-armalite mong bunganga. Dahil kung hindi, mapipilitan akong masaktan ka pa sa paraang hindi mo alam at inaasahan. Sisiguraduhin kong mahihirapan ka. Kasama ang iba mo pang pamilya. Pati na rin ang sarili mong anak. Dahil sa pagtaas ng tensyon at galit, muli nga nagsabunutan ng legal na asawa at ang kabit ni Mang Karding. Ilang sandali, nang mapatungan ni Aling Belen si Janet, pinagsasampal niya ito ng malakas hanggang sa magdugo ang labi nito at mamula ang buong mukha. Kitang-kita sa ginang ang labis na pagkagigil lalo na nang marinig na buntis ito at ang asawa niyang ama. Ngunit natigil din yun nang hatakin siya ng asawang si Mang Karding at inihagis kung saan. Napaaray siya at napahawak sa bewang.
dahil tumama yun sa matigas na batong nakausli sa lupa. Dali-dali namang lumapit ang anak nilang si Julia upang siya'y alalayan. Hindi rin maiwasan ng bata ang mapaiyak dahil sa nasaksihang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Nay, tama na po! Bakit po kayo nag-aaway? Bakit po kayo nagsasakitan? Ang sabi niyo sa akin, mahal niyo ang isa't isa. Bakit kayo nagkakaganito? Hindi ko kaya makita nag-aaway kayo. Pakiusap, itigil niyo na po to. Tanungin mo yung nanay mo kung bakit kami nag-aaway. Kung hindi dahil sa bunganga niya, hindi ako magkakaganito. Kung pinagbibigyan niya lang ako gabi-gabi, hindi sana ako hahanap ng ibang babae. Hindi sana masisira ang pamilya natin. Nangyayari ang lahat ng ito nang dahil sa kanya. Walang yaka. Nang dahil lang sa mga bagay na yon, lolokohin mo ako at sisirain ang pamilya natin. Hindi ka na ba naawa sa akin? O kahit man lang sa anak mo? Tapos ngayon, isisisi mo ang lahat sa akin. Karding, ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin at sa pamilya mo. Ang sakit-sakit dahil ako ang legal na asawa mo. Pero bakit yung kabit mo ang pinagtatanggol mo? Karding, ako yung pinakasalan mo at piniling makasama habang buhay. Hindi ang babaeng ipinalit mo sa akin. At ngayon, palalaman ko pang buntis siya. Hoy! Hindi ako ang dahilan o may gusto kung bakit nangyayari mga bagay na ito, Belen. Oo, siguro pinakasalan kita dati. Dahil nung mga panahong yon, mahal kita. At nasa iyo ang mga bagay na gusto ko bilang lalaki. Pero ano nangyari? Simula nung magkaanak tayo, nagbago ka na. Mula sa pananamit, pananalita, pagkilos at maging ang mukha mo, nag-iba na. Hindi na ikaw yung babaeng nakilala ko at pinili ko. O aminin ko, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Dahil lahat ng mga nawala at pagkukulang mo, dito ko kay Janet nakita at nakuha. Bakit? Ano bang meron sa babaeng yan na wala ako? Lahat, Belen. Masakit mang sabihin pero yun ang totoo. Wala ka ng saysay sa buhay ko. Wala ka ng silbi. Wala na akong pagmamahal na nararamdaman para sa'yo. Ngayon, gaya ng sabi ko, may karapatan din ako sa bahay na ito. Lahat ay pwede kong gawin. Pigilan mo man ako, wala ka nang magagawa. Kapag nagdesisyon ako, yun ang masusunod. Kapag sinuway mo ako, hindi lang yan ang aabutin mo. Titira si Janet sa bahay natin. Sa ayaw mo at sa gusto mo. Ituturing mo siyang kasama. Dahil gaya mo, asawa rin ang turing ko sa kanya. Lahat ng karapatan na mayroon ka, meron din siya. Lahat na makikita sa loob ng bahay, sa kanya rin. At hindi mo siya pwedeng ituring na iba. At ikaw, Julio, igalang mo ang nanay Janet mo. Tamang narinig mo, nanay. Nanay ang itatawag mo sa kanya. Dahil asawa ko na rin siya. Kapag hindi mo siya tinuring na ina, makakatikim ka sa akin. Kapag nagpasulusol ka sa inay mo, sabay ko kayong palalayasin sa bahay natin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Itay. Susundin ko po lahat ng mga sinabi ninyo. At ikaw, Belen, huwag ka nang kumontra pa. Siguro naman ayaw mong manirahan sakali kasama ng anak mo, hindi ba? Ayaw mo rin siyang mawala ng ama. Dahil lumaki kang kulang sa pagmamahal ng isang magulang. Sundin mo lang ang patakaran ko at sisiguraduhin kong magkakasundo tayong lahat. Ayoko rin mabalita ang inaapi mo tong si Janet. Alam mo nang buntis siya. At kapag may nangyaring masama sa anak namin, alam mo na ang mangyayari. Janet, tara. Pumasok na tayo sa loob. Oh, narinig mo ang asawa mo ha? Sana naman, kahit yun lang sundin mo para hindi ka niya iwan. Huwag ka ring mag-alala. Magkakasundo tayo. Lalo na kapag naglatag na ako ng iba pang patakaran sa bahay mo, sa bahay natin. Pasok na ako ha. Baka kasi mapano pa si baby. Kapag may nangyari sa kanya, magagalit ng sobra ang asawa mo. At isa pa, makakatikim ka sa akin ng mga bagay na pwede mong pagsisihan habang buhay. Wala nga magawa si Belen kundi ang pagmasdan na lamang ang kanyang asawa.
at kabit nito habang pumapasok sa loob ng kanilang pamamahay. Mas lalo rin siyang naiyak nang yakapin siya ng anak na si Julio. At panayang sabing magiging maayos din ang lahat. Yun man ang nasa isip ng anak. Pero alam niya sa sariling mukhang kailanman ay hindi na maibabalik ang dati. Na hindi na magiging buo ang masaya at kahanga-hangang pamilya nila noon. Tama ang asawa niyang si Carding. Lumamig ang kanilang pagsasama dahil simula nung magkaanak sila, hindi na ito muling nakipagsiping sa asawa. Hindi dahil sa ayaw, kundi iniisip niya lang ang maaaring mangyari kapag nagkaroon sila ng maraming anak. Hindi sapat ang kinikita ng kanyang asawa mula sa pagbubukid nito. Kaya't alam niya magiging mahirap ang kanilang sitwasyon kung marami ang susuportahan sa loob ng bahay nila. Tama rin ang asawa sa isa pa nitong tinuran. Nawala na rin ang pag-aayos niya sa sarili. Dahil simula nga ng magkaanak, ay hindi na niya yung iniisip pa. Maraming ginagawa at tinaasikaso sa loob ng bahay. Kaya naman wala siyang oras sa mga bagay na yon. Tanggap na niyang naging losyang siya. Dahil totoo namang kinalimutan niya ang pag-aayos sa sarili. Para maibigay ang 100% niyang pagsiservisyo sa kanyang mag-ama. Wala rin naman siyang sariling pera para ipambili ng mga gamit na pampaganda sa kanyang sarili. Hindi naman niya magawang gamitin ang perang ibinibigay sa kanya ng asawa. Dahil madalas ay kulang pa nga ito sa kanilang mga pangangailangan. Kahit na ganon, kailanman ay hindi niya pinabayaan ang pamilya. Minahal niya ang anak na si Julio. Inaasikaso to at pinag-aaral upang marating ang mga pangarap sa buhay balang araw. Samantala, hindi niya rin nakakalimutang asikasuhin ang asawang si Carding. Kapag dumarating ito galing bukid, nakahanda ng pagkain nito at pamalit ng mga damit. Yun nga lang minsan, umuwi itong lasing kaya't hindi maiwasan na magbunganga o magdaldal siya. Hindi dahil sa nagagalit siya, kundi iniisip nito ang perang nagastos na pwede sanang ilaan sa iba pang mahahalagang bagay. Gaya ng pagkain, gamit sa bahay at iba pa. Isa pa ay nag-aalala siya sa asawa. Alam kasi niya na kapag nagkasakit ito, wala naman siyang aasahan sa mga barkada niya. Dahil tulad din naman sila na isang kahig isang tuka. Ang pagiging lasinggero ng asawang madalas nilang pinag-aawayan. Nung una kasi, maski umuwi na to ng halos madaling araw at tila pagod na pagod, ay hindi na lang niya pinapansin ito. Hindi na yun kumakain at dumediretso na lamang sa loob ng kwarto upang matulog. Nagpatuloy ang ganung gawi. Hanggang sa makarating na nga kay Aling Belen ang hindi kaaya-ayang balita. Nakikita raw ang asawa niyang may kasamang ibang babae. Noong una, hindi siya naniniwala. Pero nang siya mismo ang makakita, labis na galit ang naramdaman niya ng mga sandaling yon. Kinausap naman niya ang asawa pero dahil sa likas itong matigas, hindi yun nagpatinag at patuloy na itinatanggi ang akusasyon ng asawang babae. Hanggang sa dumating na nga ang puntong dinala na ito sa mismong pamamahay nila. Pagpasok sa loob, nakita ni Aling Belen na kumakain ng asawang si Mang Carding kasama ang kabit nito. Upang maiwasan ulit ang tensyon, pinapasok niya na lamang ang anak na si Julio sa loob ng kwarto nito. Hintayin mo ko sa kwarto ha, kukuha lang ako ng pagkain mo. Sige na, pumasok ka na sa loob anak. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap ng itay mo, okay? Sige po, inay. Sana magkabati na kayo at maging maayos na ang lahat. Hindi po kasi ako makakatulog ng mahimbing mamaya kapag naiisip kong magkaaway kayo ni tatay. Ayoko rin po masira ang pamilya natin. Hindi masisira ang pamilya natin, anak. Huwag mo nang isipin ang mga nangyari kanina. Sige na, pumasok ka na. Ako na ang bahala sa lahat. Saka isama mo na rin si Brownie. Kanina pa tahol ng tahol yan. Naninibago lang siguro sa bisita natin. Nang makapasok nga si Julio kasama ang aso nito, dumiretso naman si Aling Belen sa kusina upang kumuha sana ng pagkain.
Ngunit napahinto siya dahil sa pagsasalita ng kabit na si Janet. Saan ka pupunta? Kukuha ka ba ng pagkain? Nako, Belen. Isa pa yan sa idadagdag kong patakaran sa loob ng bahay natin. Hindi ka pwedeng kumain, pati ang anak mo, kapag hindi pa kami tapos ni Carding. Hindi kasi ako sanay na may nauuna sa akin kumain eh. Gusto ko, ako lang ang palagi nauuna. Maselan kasi ako. Kapag may sumubay sa pagkain ko, nagagalit ako at nawawala ng gana. Ano naman ang kinalaman at paki ko sa nararamdaman mo? Bahay ko to at legal akong asawa. Kaya't gagawin ko ang gusto ko. Hindi mo ko pwedeng pagbawalan sa mga bagay-bagay, lalo na sa pagkain ng anak namin. Pagkain nyo ng anak mo? Hindi ba kay Carding galing ang kanin at ulam na nilulunok nyo? Narinig mo naman siguro ang asawa mo kanina. Kapag sinabi niya, yun ang masusunod. Carding, mahal ko, ayaw kong pakinggan ng asawa mo. Gusto ko lang naman maunang kumain eh. Baka mapano yung anak mo kapag sumama ang loob ko. Gusto mo ba lumaki ang sanggol na ito sa sama ng loob? Naglilihi pa naman ako ngayon. Naku, ewan ko lang kung ano magiging itsura nito. Kung yung pangit mong asawa ang mapaglilihian ko. Abay, matindi. Kapal talaga ng mukha mo, pati yung sanggol gagamitin mo sa kawalang yaan. Oy, Belen. Siguro naman naiintindihan mo yung mga sinabi ko sa labas kanina, di ba? Hindi ka naman siguro bingi at may utak ka naman para mag-isip. Sundin mo mga sinasabi ni Janet para hindi tayo magkaproblema. Kapag ayaw niyang kasabay kayo sa pagkain, sundin mo. Kapag gusto niyang mauna kami, sundin mo. Uulitin ko. Kapag may nangyari sa anak namin dahil na-stress si Janet, mayayari ka talaga sa akin. Oh, hindi mo ba narinig ang asawa mo? Umalis ka na sa harap ko at hintayin mo na lang kami na matapos sa pagkain. Bago kayo kumain ng anak mo. Dagdag ko rin sa patakaran natin ah. Ayaw ko nang makita yung aso ninyong napakaingay. Pagpasok ko rito, hindi tumitigil sa kakatahol. Nakakainis pakinggan at nakakasama ng pakiramdam. Mamaya maapektuhan din ng asong yan ang pagbubuntis ko. Ikaw, baka magalit itong si Carding sa'yo. Ayaw mo naman sigurong mangyari yun, di ba? Pati ba naman aso pinagdidiskitahan mo? Paano ka bang binuo ng magulang mo? Wala ka talagang modo. Lahat gusto mong tapakan sa pamamahay na to? Anong gusto mo? Baka sa isang linggo hilingin mo na rin na mapalayas kami dito sa bahay namin ng asawa ko. Malay mo naman mangyari yun. Susubukan ko next week. Pero itong tatandaan mo, Lola Belen ha. Ako ang masusunod sa bahay na to. Hindi ikaw. Huwag mo akong susubukan. Hindi mo ako kilala. Kaya kung sinabi kong i-dispatcha mo yung aso mo, gawin mo. Arte-arte, losyang naman. Anong sabi mo? Walang hiya ka para sabihin ang mga bagay na yan sa... Umalis ka na nga rito, Belen. Lecheng bunga nga yan. Teka, ba't ako yung pinagsasabihan mo ng ganyan? Sino ba nauna? Di ba yung malditang kabit mo? Huwag mo akong sagarin ha. Sinasabi ko sa'yo. Mga walang hiya kayo, magsama kayo! Sana masunog ang mga kaluluwa ninyo sa impyerno! Wala nga magawa si Aling Belen kundi umiyak ng palihim. Habang unti-unting ibinabalik ang mga platong hawak upang kumuha sana ng makakain. Hindi na niya muling nilingon pa ang asawang si Carding. Pati ang kabit nitong tumatawa na animoy nang aasar pa dahil sa sinapit niya. Dumiretso siya sa kwarto at kinausap ang anak na si Julio tungkol sa aso nitong si Brownie. Ayaw man ng batang ilagay sa labas ang aso, ngunit dahil sa pakiusap ng ina, hindi kalaunay pumayag naman yun. Habang palabas ng bahay ay muling nagtatahol ang aso habang nakatingin sa kabit na si Janet. Tila galit na galit ang aso at gustong lapain ng babae sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mula sa likod ng kanilang bahay, itinali ng ginang ang asong si Brownie sa isang matibay na poste. Si Julio naman ay malungkot na nakasilip sa bintana, kung saan nakikita niya ang alagang aso. Hayaan mo, Brownie. Magiging maayos din ang lahat. Kapag nagkabati na sina Inay at Itay, ipapasok na ulit kita rito sa loob.
Sa ngayon, dyan ka muna sa labas ha. Kapag umulan, lalagyan na lang kita ng silong para hindi ka mabasa. Huwag ka rin mag-alala. Araw-araw pa rin kita papakainin para hindi ka magutom. Mamaya pagkatapos ni na Itay, tayo naman ang kakain. Yun nga ang nangyari. Pagkatapos kumain ng dalawa, ay dumiretso na ang mag-ina sa kusina. Nang magsandok si Aling Belen ng nilutong ulam, napabuntong hininga siya nang makitang halos paubos na yun. Na tila ba ayaw na silang tirhan ng makakain. Ibinigay niya na lamang ang natitira sa anak at nag-ulam na lang siya ng toyo na may suka at sili. Habang pinagmamasdan ng anak sa pagkain, hindi nito maiwasan muling mapaiyak dahil sa nangyayari sa kanyang pamilya. Pakiramdam niya ng mga sandaling yun, aping-api sila ng babae o kabit ng kanyang asawa. Kung ganito na ang ugali nito sa unang araw, hindi malabong masundan pa ito ng mas malalang mga sitwasyon at pangyayari. Sa isip niya, kapag nangyari man yun, ay hindi siya papayag na apak-apakan at lalabanan niya ito anuman ang mangyari. Natigil lamang siya sa paghikbe at pag-iisip na magsalita ang anak na si Julio. Inay, bakit po toyo at suka ang ulam nyo? Wala na ba tayong ulam? Ito po, meron pa akong tira. Sa inyo na lang po. Ayos lang ako, anak. Sige na, ubusin mo na yan. Huwag kang mag-alala. Magluluto ako ng mas maraming ulam sa susunod para hindi na tayo maubusan. Kapag nag-abot ng pera ang tatay mo, bibili at magluluto ako ng masarap. Lalo na yung mga paborito mo. Huwag mo nang intindihin ng inay mo. Tapos na rin naman akong kumain eh. Inay, may tanong po ako. Bakit po pala hindi tayo sabay ka na Itay kanina sa pagkain? Di ba po lagi tayo sabay kumain dati? Anak, yun kasi ang gusto ng itay mo. Di ba? Ayaw naman natin siyang magalit. Mahal mo rin naman siya, di ba? Kung oo, susundin na lang natin kung ano ang mga gusto niya para alam mo na maging maayos ang lahat. Para hindi na siya magalit sa atin at para hindi niya rin tayo palayasin. Yung kabit niya, Inay, bakit niya inuwi dito sa bahay? Parang nakakaya po sa mga kapitbahay natin. Ayoko talaga ng ideyang yan, anak. Pero wala tayong magagawa. Ang iyong amang batas sa pamamahay na to. Asawa lang niya ako. At ikaw, anak ka lang din niya na sinusuportahan niya. Wala kasi tayong ibang mapupuntahan kapag pinalayas tayo ng tatay mo. Ayoko matigil ka sa pag-aaral. Ayoko masira ang buhay mo, anak. Kaya kahit ang sakit-sakit ang ginawa ng iyong ama, ay titiisin ko para sa'yo. Kaya hanggat maaari unawain na lang natin at sakyan kung anong gusto ng kabit niya at ng ama mo. Alam kong bata ka para sa mga bagay na to pero sana nauunawaan mong ibig kong sabihin. Ganun na lang po ba ang gagawin natin? Hahayaan na lang natin sila? Hahayaan na lang natin na masaktan ka? At pagmukain nilang tanga? Opo, bata pa ako, Inay. Pero alam kong mali ang ginagawa nila. Mga immoral sila. Masama ang loob ko kay tatay. Paglaki ko, Inay, lalayas tayo dito. Ako ang bubuhay sa'yo at gagawin kitang reyna. Ilalayo kita sa impyernong lugar na to. Huwag, anak. Huwag kang magtanim ng sama ng loob sa iyong ama. Hayaan na natin. Maiisip din ng ama mo ang kabuktutang ginagawa niya. Ang importante sa ngayon, nandito pa rin tayo. At hindi pa rin niya tayo pinapalayas. May isa pang pagkakataon para mabuo tayo ulit, anak. Kailangan nating magtiis. Kailangan nating sumabay. Kasi wala rin naman tayong ibang mapupuntahan. May mga kamag-anak nga tayo pero wala naman silang pakialam sa atin. Ang magagawa lang natin, sundin ang ama mo pati na yung babae niya. Para ito sa pamilya natin, lalong-lalo na sa'yo, anak. At hanggang kailan po tayo magtitiis, Inay? Hindi masama ang umasa, anak. Alam kong babalik din ang masaya nating pamilya. Babalik din ang buo sa atin ng iyong ama.
Nang matapos sa pagkain at pag-uusap ang dalawa, nagpasya na silang matulog dahil gabi na rin ng mga sandaling yun. Nang buksan ni Aling Belen ang silid nilang mag-asawa, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Silid ko to ah! Bakit dyan mo patutulugin yung kabit mo? Ano ba yung bunganga mo? Magsisimula na naman, Belen. Ikaw ang matulog dyan sa labas kung gusto mo. Magmula sa araw na ito, ito na magiging silid namin ng bago kong asawa. Kaya lumayas ka rito! Storbo ka sa ginagawa namin eh. Walang nagawa ang ginang kundi ang lumipat sa kabilang silid. Tumabi na lang siya sa kanyang anak ng gabing yon. Agad siyang humingi ng pasensya sa anak, ngunit naintindihan naman siya nito. Pasado 12:00 na ng gabi ay hindi pa rin dinadalaw ng antok si Aling Belen. Panay ang sulyap niya sa anak. Naaawa siyang higit dito kesa sa kanyang sarili. Nasa malalim siyang pag-iisip nang bigla siyang matigilan nang may marinig na kakaibang tunog mula sa kabilang silid. Nakakarinig siya ng mahinang pagsasalita, kaya naman inilapat niya ang kanyang tenga sa dingding. Narinig niya ang mahinang pag-ungol ng babae. Bigla niyang natutop ang kanyang bibig. Alam niyang may nangyayari sa kanyang asawa at sa kabit nito sa kabilang silid. At labis siyang nasasaktan sa bagay na yun. Parang tinutusok ang kanyang puso at ang puri niya. Dahil sa kabastusan at walang respeto ng mga ito sa kasal nila ng asawang si Mang Karding. Napapikit siya at upang hindi magising ang anak, humikbi siya ng mahina at palihim. Hindi siya makapaniwala na mararanasan at mararamdaman niya ang lahat ng sakit na ito. Pinigil niya ang sarili at bumalik na lamang sa pagkakahiga. Pinilit niyang hindi isipin ang mga nangyari ngayong araw. Ilang sandali lang, dinalaw na rin siya ng antok. Kinabukasan ay maagang bumangon si Aling Belen tulad ng dati niyang nakasanayan. Agad niyang inasikaso ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak dahil papasok ito sa paaralan. Ipaghahanda na rin sana niya na makakain ng kanyang mag-ama, subalit dumating si Janet sa kusina at sinabi nitong ito na ang maghahanda ng agahan ni Karding. Mabuti na lamang bago lumabas ang babae, ay nailagay na niya sa bag ng anak ang baon nitong nilutong pagkain para sa agahan nito at tanghalian. Pasikreto niyang nilapitan ng anak at sinabi dito na sa paaralan na lamang kumain. Sige na anak, pumasok ka na. May iniligay akong agahan dyan sa bag mo. Love you anak. Nang makaalis ang anak ay namayani ang kakaibang katahimikan sa loob ng kanilang pamamahay. Hindi pinapansin ni Aling Belen ang babae. Panay ang walis niya sa sala samantalang abala naman sa kusina ang kabit. Makating higad. Bulong niya sa sarili na ang pinatutungkulan ay ang babae ng kanyang asawa. Ang bango. Tiyak na masasarapan na naman ito si Karding sa luto ko. Tumatawa-tawa pa ito habang panay ang sulyap sa abalang si Aling Belen. Lahat talaga sa akin ay masarap. Hay, ang swerte naman talaga ni Karding at natagpuan niya ako. Humunot ang noo ni Aling Belen sa narinig na yon. Alam niyang nananadya ang babae na asarin siya sa sarili niyang pamamahay. Ngunit pinigilan na lamang niya ang sarili na patulan ng kabulastugan nito. Pinili niyang manahimik dahil mamaya ay alam niyang sila na lamang dalawa ni Janet ang maiiwan sa bahay na yon. Karding, mahal ko, ito na yung baon mo. Mag-iingat ka dun ah. Alam mo namang delikado sa bukid. Mamaya madisgrasya ka. Paano na lang kami ng anak mo? Ayaw kong lumaki siya ng walang ama. Huwag kang mag-alala. Palagi ako mag-iingat para sa inyo ni baby. Ay nako, buti ka pa. Palagi mo akong inaasikaso. Palagi mong pinaparamdam na mahal mo ako. Hindi gaya ng iba dyan. Pinakasalan mo nga. Hindi ka naman tinuturing na asawa. Siyempre iba ako, mahal. Kaya nga minahal mo ko, di ba? Dahil bukod sa maganda ako,
maasikaso pa at maaruga. Kailanman, hindi ako magsasawa sa'yo. Mamahalin at aalagaan kita habang nabubuhay ako. Ganon din ako, mahal. Hindi kita iiwan at ipagpapalit pa sa iba. Buhay ko man ang maging kapalit. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Talaga, mahal? Grabe, sobrang tumataba ang puso ko dahil sa mga sinasabi mo. Nalulungkot tuloy ako dahil pupunta ka na ng bukid. Alam kong isang araw ka lang doon pero hindi ko maiwasang mag-alala. Alam mo na, maiwan ako sa piling ng masungit mong asawa. Mamaya kung anong gawin niyan sa akin. Paano kapag nangyari yun? Hindi ako papayag na mangyari yun, mahal. Hoy, ikaw, Belen. Huwag mong sasaktan o susungitan to sa Janet, ha? Kapag may sinumbong to sa akin pag uwi ko, alam mo na ang mangyayari. Kapag may kailangan siya, ibigay mo kagad. Hindi siya pwede magkikilos sa bahay dahil nagdadalang tao siya. Nagkakaintindihan ba tayo? Masama man ng loob. Tumango na lamang si Aling Belen mula sa mga sinabi at bilin ng asawang si Mang Karding. Nang makaalis ito, inihatid na rin niya ang anak sa sakayan upang makapasok na yun sa paaralan. Nang makauwi, nakita niyang nakaupo si Janet sa labas ng kanilang bahay. Habang nakangiti sa kanya gaya kanina, tila nang aasar. Uy, Belen! Malinis ka ngayon ah. Naligo ka ba't nag-ayos ng sarili? Naalala mo siguro yung sinabi namin kahapon kung bakit gusto kang iwan ng asawa mo, no? Kung noon mo pa ginawa yan, di sana hindi naghanap ng iba yung asawa mo. Napakayabang mo talagang magsalita, no? Baka nakakalimutan mo. Kabit ka lang ng asawa ko. Kaya huwag kang umasta na parang ikaw ang legal at nagmamayari ng bahay namin. Siguro sa ngayon, oo, mahal ka niya. Dahil may anak kayo. Pero kapag dumating yung araw ng mga anak ka, gaya ko, mawawalan din siya ng gana sa'yo. Nagpapatawa ka ba? Pasensya na, hindi ako natawa. Huwag mo kong igaya sa'yo na pinagsawaan na at kailanman hindi nababalikan ng asawa. Magkaiba tayo, Belen. Hindi gaya mo. Marami akong pamamaraan para manatili si Karding sa piling ko. Marami akong kayang gawin para hindi niya ako iwan. At mahalin pa habang buhay. Anong pinagsasabi mo? Kung tutuusin, hindi naman tayo nagkakalayo eh. Tao ka rin naman gaya ko at isa pa. Teka, ginayuma mo ba ang asawa ko? Yun ba ang pamamaraan na tinutukoy mo kanina? Sumagot ka! May ginawa ka ba sa asawa ko? Kaya siya nahulog sa'yo at niloko ko? Kapag sinabi ko bang oo, maniniwala ka? Kahit wala namang gayuma, sigurado akong iiwan ka ng asawa mo at pipiliin niya ako. Ibig sabihin may ginawa ka nga sa kanya. Ginayuma mo nga ang asawa ko. Oops, wala akong sinasabing ganyan. Ang akin lang, magkaiba tayo dahil… Walang hiya ka! Alisin mo ang gayuma sa asawa ko! Akala ko pa naman talagang mahal ka niya. Yun pala, may ginawa ka para magustuhan niya. Napahiga at hindi na nga nakapagsalita pa si Janet nang bigla siyang sabunutan ni Aling Belen. Nagpagulong-gulong sila at nagpatuloy sa pagsasampalan at paghahampasan. Dahil gaya kahapon, walang may gustong magpatalo sa kanila. Hanggang sa umabot na nga sa pangangalmot si Janet at tila pa humaba ang mga kuko nito. Dahil nagkaroon ng malalalim na sugat sa mga braso si Aling Belen. Sa galit naman ng ginang, mabilis siyang tumayo at kumuha ng may kalakihang sanga. Sige, subukan mong ihampas sa akin yan. Isusumbong kita sa asawa mong si Karding. Hindi mo alam ang mangyayari sa'yo. Tigilan mo ang pang-aaway mo sa akin. Gusto mo bang umalis sa sarili mong pamamahay? Hala, sige. Saktan mo ako at mangyayari ang sinasabi ko. Wala akong pakialam. Mapatay ko lang ang babaeng ng gayuma at tumagaw sa asawa ko. Humanda ka. Pagbabayaran mo ang paninirang ginawa mo sa pamilya ko. Muli nga sumugod si Aling Belen at malakas na hinampas ang ulo ni Janet. Ngunit nanatili yun sa tindig at napayuko lamang sandali.
Nang mag-angat ito ng tingin, kitang-kita ni Aling Belen ang nanlilisik na mga mata nito. Napatingin din siya sa parte ng ulo nito na kanyang hinampas. Labis ang pagtataka ang nararamdaman ng ginang dahil hindi ito nagtamo ng kahit anong sugat. Kahit alam niyang napakalakas ang hampas na ginawa niya. Kamatayan ba ang tinutukoy mo? Halika! Ibibigay ko sa'yo, Belen! Sa bilis ng pagsugod, hindi yun agad napansin ng ginang. Kaya naman napahiga siya sa lupa. Nakaramdam siya ng pagkahilo dahil tumama ang ulo niya sa isang matulis na bato. Nang mapatingin siya sa harap, nakita niyang nakapatong sa kanya si Janet habang galit na galit. Samantala, habang nasa ganong sitwasyon, ay panay naman ang tahol ng asong si Brownie. Bago mo ako mapatay, Belen, uunahin na kita. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Hindi mo alam na kusa kang humaharap sa kalabang hindi mo kakayanin. Gusto mo bang makita kung paano ako magalit? Hindi mo gugustuhin ang sasapitin mo. Umalis ka sa harap ko! Alam ko kung ano ka, Janet. Ginayuma mo ang asawa ko kaya't alam kong may lahi kang mangkukulam. Kung hindi man, isa kang halimaw. Dahil sa mga ipinakita mo mula nang tumuntong ka sa pamamahay ko. Mali ka nang iniisip, Belen. Mas nakakatakot pa ako sa mangkukulam at halimaw na sinasabi mo. Gusto mo makita? Humanda ka! Papatayin na! Ay! Bago makagawa ng kahit anong pagkilo si Janet, bigla na lamang siyang napatalsik at nanlalaban ng lapain ng asong si Brownie. Nakawala na pala ito dahil sa labis na pagtatahol at pagpupumiglas. Dahil nga sa naririnig na nasasaktan ng among si Aling Belen. Napayuko ang kabet habang patuloy na pinagkakagat ng aso. Sa kaba at takot na nararamdaman, mabilis na tumayo si Aling Belen at hinila ang alagang si Brownie. Nang makuha, agad niya yung binuhat at sinuri ang sinapit ni Janet. Muling nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa pagtayo ng kabet. Gaya kanina, ay nakita niyang wala itong kahit anong sugat. Ilang sandali, tumitig ito sa aso. At mas nagulantang ang ginang dahil tila nagkulay pula ang mga mata nito. Matapos bigla na lang nagwawala si Brownie at nagpupumiglas na animoy natatakot sa kanya. Bigla itong nabitiwan ni Aling Belen at nagtatakbo yon sa malawak na gubat. Hinabol at sinundan ito ng ginang. Sandali pa siyang napalingon kay Janet at alam niyang hindi siya namamalikmata. May mga nakita siyang kakaiba rito, kaya't alam niya ring mukhang nasa kapahamakan ng kanyang pamilya. Halos isang oras siyang naghanap bago tuluyang makita ang asong si Brownie. Nakita niya itong nakaupo sa tabi ng isang puno at halatang hingal na hingal pa. Napabuntong hininga ang ginang dahil mukhang maayos naman ang alagang aso. Binuhat niya ito at muling iniuwi sa kanilang bahay. Pagdating, muli na naman itong nagtatahol. Lalo na nang makita ang galit na si Janet habang nakatingin ng masama sa kanila. Iniiwas na lang ito ni Aling Belen at muling itinali sa likod ng kanilang bahay. Sa pagkakataong yun, mas mahigpit na upang hindi ito makawala pa at makapanakit. Bago bumalik sa loob ng bahay, napadasal pa siya ng wala sa oras dahil kinakabahan sa maaaring gawin ng kabit ng kanyang asawa. Hindi niya alam at hindi siya sigurado, pero may kakaiba nga rito. Bukod sa halatang ginayuman nito ang asawa niya, may tinatago pa ang babae na alam niyang ikapapahamak ng kanyang pamilya, kaya't naisip niyang mas mag-ingat. Nang makabalik sa loob, nadatan niya ang babaeng nakaupo sa harap ng lamesang makikita sa kusina. Muling nagtama ang kanilang paningin. At bago makaiwas si Aling Belen, nagsalita ng isa.
Sisiguraduhin kong makakarating kay Carding ang lahat-lahat ng mga ginawa mo sa akin. Pati na ang pananakit ng aso mong si Brownie. Ihanda mo ang sarili mo, ang anak mo, pati na ang alaga mong aso. Dahil sabay-sabay kayong aalis ng bahay na to. At ikaw pang may karapatang magsalita ng ganyan, ha? Baka nakakalimot ka. Ginawa ko yun dahil ginayuma mong asawa ko. Pasalamat ka. Sumali ang aso namin dahil kung hindi, ako mismo Ang ano? Ang papatay sa akin? Ikaw ang magpasalamat dahil dumating yung aso mo. Kung hindi, baka paglalamayan ka na ng anak mo mamaya. Huwag mo ulit akong susubukan, Belen. Hindi mo kakayanin. Pinagbibigyan lang kita ngayon, pero kapag napuno ako, kaya kitang mapatay kahit isang kamay lang ang gamit ko. Mag-iingat ka rin dahil simula ngayon, hindi na kita titigilan at patatahimikin. Tandaan mo yan, Belen. Hindi na nga umimik pa ang ginang at dahil sa pinaghalong takot at pagtataka, nagpasya na lamang siyang pumasok sa silid upang makapag-isip-isip. Hindi niya maiwasan na mapahawak sa ulo dahil nalilito sa mga nangyayari. Alam niyang may mali pero hindi niya maisip kung ano o tungkol saan yun. Sa mga binitiwang kasing salita ni Janet, alam niyang hindi ito ordinaryong tao. Sa loob ng halos 5 oras, sa wakas ay nakabuo siya ng isang desisyon. Kailangan niyang mag-imbestiga at malaman ang totoong pagkatao ng babaeng kabit ng kanyang asawa. Napahinto siya sa pag-iisip nang marinig ang pagdating ng kanyang anak na si Julio. Dali-dali siyang lumabas at nakitang kausap nito ang kaninang kaaway na si Janet. Kamusta ang pasok mo, Julio? Nag-aral ka ba mabuti? Naging mabait ba ang teachers at classmates mo sa'yo? Opo, naging maayos naman ang lahat sa school, Nanay Janet. Mabuti naman kung ganun. Kung inaaway ka sa school, sabihin mo lang sa akin dahil kaya kong... Anak, halika. Pumasok ka na sa kwarto mo. Magbihis ka dahil ipaghahanda na rin kita ng merienda mo. Hindi mo ba nakikita, Belen? Nag-uusap kami ng anak mo si Julio. Napakabastos mo naman kung... Wala akong pake. Anak ko si Julio. Kahit ako magdidesisyon kung sino man ang mga pwede niyang kausapin. Sige na anak, pumasok ka na sa kwarto mo. Yun nga ang ginawa ng bata. Pagkatapos dumiretso na rin si Aling Belen sa kusina para ikuha ng makakain ng anak. Hindi na niya pinansin pa ang nangaasar na si Janet. Dahil alam niyang away na naman ang patutunguhan kung sakasakaling bigyan niya ito ng pansin at atensyon. Isa pa, kailangan niya ring maghanda para sa mga sasabihin sa asawang si Carding. Alam niyang may gulo na namang mangyayari mamaya. Inay, nag-away na naman ba kayo ni Nanay Janet? Para po kasi may nangyari kanina. Ang gulo po kasi ng buhok ninyo. Isa pa, may mga sugat din po kayo sa braso. Sinaktan ka po ba niya, Inay? Huwag mo nang isipin kung ano man ang mga nangyari, anak. Makinig ka sa mga sasabihin ko. Simula ngayon, huwag ka nang lalapit at makikipag-usap sa Nanay Janet mo, okay? Hindi siya magandang impluensya sa'yo. Bakit naman po, Inay? Maayos naman po siyang kausap. At isa pa, mukhang mabait naman po siya. Baka magalit din po ang itay kapag hindi ko pinansin si Nanay Janet. Baka po mag-away na naman kayo. Anak, mas alam ko kung anong makakabuti sa atin ng itay mo. Siguro, yun nga ang bilin niya sa'yo. Pero kahit ngayon lang, ako muna ang pakinggan at sundin mo. Huwag ka munang lalapit at makikipag-usap sa Nanay Janet mo. Kapag may ginawa siya o may nakita kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Kahit takutin ka pa niya o pagbantaan, sabihin mo ang lahat-lahat sa akin, anak. Naiintindihan mo naman siguro ako, no? Opo, Inay. Sige po, susundin ko po lahat ng mga sinabi niyo. Nagpatuloy nga sa pag-uusap ang mag-ina sa loob ng silid. At nahinto lamang yon na marinig ni Aling Belen na dumating ng kanyang asawa na si Mang Carding. Mabilis naman niyang sinabihan ng anak na huwag lalabas at manatili lamang sa kwarto.
Siya naman ay agad na dumiretso kung nasa ng dalawa. Ilang sandali, nagulat na lang siya nang biglang nag-iiyak ang kabit na si Janet sa harap ni Mang Karding. Nagdadrama na animoy inapi niya ito ng sobra-sobra. Karding, mahal ko. Sabi ko sa'yo, mahirap na maiwan akong mag-isa rito eh. Kanina pag alis mo, sinaktan ako ng asawa mong si Belen. Bigla na lang siyang nagalit at sinugod ako kahit na alam niyang wala naman akong kalaban-laban. Pinagsasasampal niya ako at pinaghampas kanina. Pagkatapos noon, nakawala rin yung aso ninyo kaya sinugod din ako nito. Grabe yung sinapit ko kung alam mo lang. Bigla pang sumakit yung tiyan ko eh. Akala ko mawawala na si baby. Matapos yung sabihin ni Janet, bigla na lamang sinugod ni Mang Karding ang nanonood at nakikinig na asawang si Aling Belen. Sinakal niya yun ng mahigpit at isinandal sa dingding ng kanilang bahay. Nang higpitan nito, halos kapusin ng paghingang ginang at kitang-kita niya ang galit sa mukha ng asawa. Pinagsabihan at binantaan na kita kanina. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo pa rin si Janet? Ganyan na ba talaga kasama ang ugali mo, Belen? Gusto mo na ba talagang umalis sa pamamahay na ito? Gusto mo ba talaga mawala ng ama ang anak mo? Sige, pagbibigyan kita. Karding, pakinggan mo muna yung mga sasabihin ko. Sinungaling ang babaeng yan. Nagawa ko lang naman siyang sugurin dahil siya mismo ang nagsabi sa akin na ginayuma ka niya. Nagumamit siya ng ibang pamamaraan para mapaibig ka. Huwag kang maniwala sa kanya, mahal ko. Bakit ako gagamit ng gayuma kung talaga naman nagmamahalan tayo? Alam mo yan sa sarili mo. Mahal mo ako dahil yun ang sinisigaw ng puso mo, Karding. Nagsisinungaling yung asawa mo. Grabe ka sa akin, Belen. Matapos mo akong saktan kanina at muntik pang mamatay ang bata sa tiyan ko. Ngayon ay pinagbibintangan mo pa ako sa mga bagay na wala namang katotohanan. Labis-labis na ang pang-aaping ginagawa mo sa akin. Ganyan ka na kadesperada, Belen? Lahat na lang ng bagay, kahit pagsisinungaling, gagawin mo para lang magalit ako kay Janet? Pwes hindi mangyayari yon. Dahil simula ngayon, ayaw na kitang makita sa pamamahay na ito. Mag-impay ka na. Isama mo yung anak mo. Pati ng buwisit mong aso. Nang bitiwan ni Mang Karding sa pagkakasakalang asawa, napaluhod yun sa sahig at napaubo ng ilang beses. Mamaya gumapang ito at hinawakan ng binti ng kanyang asawa upang magmakaawa. Huwag mong gawin sa amin to ng anak mo, Karding. Maawa ka, wala kaming ibang mapupuntahan kapag pinalayas mo kami. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, bakit ayaw mo maniwala sa akin? Nagsasabi ng totoo? Sinungaling ka, Belen. Gusto mo akong saktan at patayin. Pati na rin ang batang nasa sinapupunan ko. Nagagalit ka dahil mas mahal ako ng asawa mo kaysa sa'yo. Kaya gagawin mo ang lahat para mapaalis ako at mawala sa pamamahay mo. Karding, huwag kang magpapaloko sa kanya. Mapanlin lang ang asawa mo. Gusto niya lang tayong magkahiwalay para makuha ka niya. Papayag ka bang mawala ako sa piling mo, mahal? Hindi ako papayag. Belen, huwag mo nang hintayin pa madagdagan pa ang galit ko sa'yo. Mag-impay ka na at umalis ka na sa pamamahay na ito. Ayoko magpatira ng mga taong mananakit lang sa mahal kong si Janet. Simula ngayon, ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Layas! Nakikiusap ako, Karding. Kahit para lang sa anak mo, huwag mong gagawin to. Ako totoo mong asawa at may anak tayo. Kami ang totoo mong pamilya. Bakit ka nagpapaniwala sa babaeng nakuha ka lang dahil sa panggagayuma? Karding, magising ka sa katotohanan. Hindi mo siya mahal dahil ako ang tunay at nag-iisa mong asawa. Nakikiusap ako. Unawain mo ang mga sinasabi ko.
Kailanman ay hindi ka mauunawaan ng asawa mo, Belen. Dahil sinungaling ka. Bakit paulit-ulit mong sinasabi ang gayuma? Bakit mo patuloy na nililito at nilalason ang isip ng asawa mo? Mukhang tama nga siya. Desperada ka na. Kaya lahat na lang ng bagay at paraan ay gagawin mo. Mautulang ulit siya. Alam kong alam mo ang totoo, Janet. Alam mo, hindi ako nagsisinungaling dahil ang mga sinasabi ko kusang lumabas sa bibig mo kanina. Ginayuma mo ang asawa ko at hindi ako titigil hanggang sa mapatunayan ko yun. Hindi mo na kailangang patunayan yun, Belen. Dahil gaya nga ng sinabi ko, lumayas ka na sa pamamahay na ito. Hindi mo ba ako narinig? Gusto mo bang kalad ka rin pa kita palabas? Sige, halika! Ako na mismo maglalabas sa'yo sa bahay na ito! Karding! Huwag maawa ka, Karding! Nakikiusap ako! Kaawa-awa nga tingnan si Aling Belen nang hawakan ito ni Mang Karding sa buhok at dahan-dahang hinila palabas ng kanilang bahay. Labis na pagmamakaawa ang ginawa ng Gina. Ngunit buo na ang desisyon ng asawa na palayasin siya sa sariling pamamahay. Dahil lamang sa mga sumbong at kasinungalingan ng kabit na si Janet. Tumatawa pa yun dahil tila natutuwa sa sinapit niya. Mula sa kamay ng sariling asawa. Ilang sandali nang itulak papalayo ni Mang Karding si Aling Belen, ay biglang sumulpot ang anak nilang si Julio na umiiyak at nagmamakaawa na rin. Itay! Bakit niyo naman sinasaktan ang inay? Hindi na ba kayo naawa sa kanya? Pinagpalit niyo na nga siya sa iba, sinasaktan niyo pa. Diba ang turo mo sa akin, huwag mananakit ng kapwa lalo na babae? Pero bakit mo ginaganto si inay? Hindi naman siguro siya nagsisinungaling, diba? Kailangan mo ba talagang palayasin kami? Huwag kang mangialam dito, ha? Wala kang alam sa mga nangyayari. Kaya kung ako sa'yo, Julio, manahimik ka na lang at sumama sa walang hiya mong ina. Pareho lang kayo. Inaabuso niyo ang kabaitan ko. Baka nakakalimot ka. Kung wala ako, wala ka rin sa mundong ito. Kaya huwag kang sasikot ng ganyan sa akin. Siguro nga po itay, bata pa ako at mukhang wala alam sa mundo. Pero hindi po ako bulag at bingi para hindi makita ang mga nangyayari sa pamilya natin. Alam ko ang tama at mali. Dahil kayo ang nagpalaki sa akin, pero ano pong nangyari? Kayo mismo ang gumagawa ng mali. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito ang pamilya natin. Hindi si inay ang may kasalanan, kundi ikaw. Ikaw ang may gawa ng lahat na to. Anong sinabi mo? Gusto mo rin pala magay sa inay mo eh. Sige, pagbibigyan kita. Napakabastos mong bata. Huwag, Karding! Huwag masasaktan ang anak natin! Nagmamakaawa ako sa'yo! Anak, Julio, huwag ka na sumagot sa itay mo. Nakikiusap ako. Huwag ka na muna magsasalita. Ayaw kong makitang masaktan ka pa ng itay mo. Pero inay, nagsasabi lang din po ka ng totoo. Mali po ba yun? Huwag ngayon, anak. Nakikiusap ako. Kahit anong gawin ng itay mo, siya pa rin ang ama mo. Hindi mo na siya kailangang pang sagot-sagutin. Hayaan mo kami ang mag-ayos ng problemang meron ng pamilya natin. Anak, makinig ka sa akin. Dahil alam ko kung ano ang mas makakabuti para sa'yo. Karding, nakikiusap ako. Kahit si Julio na lang ang patirahin mo sa bahay. Aalis ako at hindi na magpapakita ba. Pero alagaan at huwag mong pababayaan ang anak natin. Inay, bakit mo sinasabi yan? Iiwan mo ko sa kanila? Hindi mo na ba ako mahal? Inay, ayoko po sumama kay itay. Ikaw po ang gusto ko. Isama mo ko. Anak, makinig ka. Ginagawa ko to para sa'yo. Huwag ka mag-alala. Dahil magkikita pa naman tayo. Para matigil na ang gulo
ako na mismo mawawala sa buhay ng ama mo. Karding, Janet, pakiusap wag ninyong idamay si Julio. Kahit siya na lang, wag na ako, pakiusap. Sige, ayos lang sa akin na maiwan niyang anak mo dito sa bahay. Basta ikaw, ayaw na kitang makita kahit ang anino mo. Kapag lumabag ka sa patakarang yun, papalayasin ko rin ang anak mo. Nagkakaintindihan ba tayo, Belen? Oo, Janet. Sige na. Sige na, anak Julio. Pumasok ka na sa loob. Magpapakabait ka, ha? Aalis na muna ang inay. Tatanda mo yung mga sinabi ko sa'yo kanina, ha? Paalam, anak. Wala nga magawa ang batang si Julio kundi ang umiyak habang unti-unting nawawala sa paningin niyang inang si Aling Belen. Makalipas ang kalahating oras, bumalik na sila sa loob ng bahay. Doon mapapansin ang pananahimik ng bata dahil sa mga nangyari at tampong nararamdaman niya. Huwag ka na magtampo, Julio. Simula ngayon, ako na ang ituturing mong ina. Bilang bagong ilaw ng tahanang ito, lahat ng mga utos ko ay susundin mo. Di ba? Masama ang sumusuway sa mga magulang. Kaya ikaw, susunod ka sa akin. Susunod ka sa lahat ng mga sasabihin ko. Hindi ako susunod sa'yo dahil hindi ikaw ang ina ko. Babalik si Inay Belen para kunin ako. Babalik siya para mabuo ulit ang pamilya namin. Kawawa ka naman, Julio. Naniniwala ka pang mabubuo ulit ang pamilya nyo? Naku, kung ako sa'yo, wag mo nang asahan pa yun. Dahil ako nang nagsasabing kailanman ay hindi na mangyayari yun. Alam mo kung bakit? Dahil ako na ang mahal ng ama mo. Magkakaanak na kami. At kapag nagsilang na ako, mawawalan ka ng puwang sa buhay niya. Hindi totoo yung mga sinasabi mo, sinungaling ka. Mabubuo ulit kami at ikaw naman ang lalaya sa pamamahay namin. Matigas pa ang ulo mo ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Ako mismo ang magpapalambot niyan. Ako mismo ang gagawa ng paraan para sumunod ka sa akin. Sige na, pumasok ka na sa loob ng kwarto mo. Magpahinga ka na. O di kaya, mag-iiyak dahil wala na ang Inay Belen mo. Pumasok na nga sa kanyang silid ang bata at gaya ng sabi ng isa, umiyak nga siya ng umiyak dahil wala na sa tabi ang nanay niya. Hanggang sa kusa na nga siyang makatulog. Nagising na lamang siya nang marinig ang sunod-sunod na pagtahol ng kanyang asong si Brownie. Tila may kung sino itong tinatahulan sa labas. Tumayo si Julio at binuksan ang bintana ng kanyang silid. Nang silipin niya ang aso sa labas, huminto ito sa pagtahol at nabigla siya dahil wala na ito roon. Wala na si Brownie sa poste kung saan ito nakatali. Dahil maliwanag din ang buwan ng mga sandaling yon, nakita niyang isang figura na tumatakbo papunta sa magubat na bahagi ng kanilang lugar. Sa takot na baka kinuha ang aso niya, mabilis siyang gumawa ng mga hakbang palabas ng kanilang bahay. Pinuntahan niya ang tinahak na direksyon ng hinihinala niyang magnanakaw. Pagdating sa gubat, napahinto at napatago siya sa isang malaking puno nang makita ang kanyang nanay Janet. Hawak-hawak ng babae ang walang buhay niyang aso. Napakaingay mong aso ka. Ngayon, hindi ka na makakatahol at kailanman hindi ka na makikita ng mga amo mo. Tamang-tama rin pala na binisit mo ko dahil ilang araw na akong uhaw sa karne. Pagkatapos kitang kainin, isusunod ko na ang isa mong amo, lalo na kapag hindi siya nakinig sa akin. Nakaramdam nga ng takot at panginginig si Julio. Dahil makalipas lang ang ilang segundo, nilantakan at kinain ni Janet ang kanyang alagang aso. Binutas nito ang tiyan ng hayop at hinila ang mga lamang loob. Dahil doon, napaatras siya at dahan-dahang napabalik sa loob ng kanilang bahay. Nang makapasok ulit sa silid, agad niyang isinara ang binuksang bintana.
Umupo siya sa kama at nagdasal na sana hindi siya narinig o nakita ng kanyang nanay Janet. Ilang sandali pa, napatingin siya sa pinto ng kanyang silid nang marinig ang mga yapak sa labas. Alam niyang nagmumula yun sa babae ng kanyang ama. Dahil doon, napahiga siya sa kama at nagtalukbong ng kumot. Muli rin siyang nanginig nang dahan-dahan bumukas ang pinto ng kanyang silid at doon isang nilalang ang pumasok. Marahang yung lumapit sa kanya. Kaya naman labis sa pagkabog ang kanyang dibdib dahil sa kaba at takot. Julio, alam kong gising ka pa. Wala kang narinig, nakita o nasaksihan kanina. Kapag nagsumbong ka, magagalit ako. Sige ka, gaya ng aso mo, kakainin din kita. Pagkatapos, isusunod ko rin ang nanay at tatay mo. Hindi mo naman gustong mangyari yun, di ba? O siya, matulog ka na. Malalim na ang gabi. Huwag ka nang lalabas ulit dahil baka kainin ka ng aswang. Nang sabihin yun ni Janet, maririnig pa ang mahinang tawa galing rito. Ilang sandali, lumabas na rin yun at sinara ang pinto. Nang masigurong wala na ay saka lamang napabuga ng hangin ng bata. Sa hindi inaasahan, bigla na lamang siyang napaluha dahil sa naramdamang labis na pagkatakot mula kay Janet. Bata pa man, pero alam at naiintindihan niya ang mga nangyayari. Hindi ordinaryong tao ang babae ng kanyang ama, kundi gaya ng sabi nito, isa siyang aswang. Ilang oras ang lumipas ngunit hindi na muling dinalaw pa ng antok si Julio. Hanggang sa tumilaok na nga ang manok dahil sa nag-umaga na. Upang masigurong hindi siya nananaginip o namamalikmata, mabilis niyang binuksan ang bintana at muling sinuri kung nandun ang alaga niyang asong si Brownie. Napalunok siya ng laway. Dahil gaya na nasaksihan kagabi, wala na ito roon at mukhang kinain nga ito ng kanyang nanay Janet. Mabilis siyang kumilos upang kausapin sana ang kanyang ama. Ngunit napatigil din siya nang makitang nandun din ang kabit nito. Oh Julio, gising ka na pala. Kumusta ang naging tulog mo? Halika, sabayan mo na kami ng itay mo sa pagkain. Tamang-tama dahil katatapos ko lang magluto ng sinangag at pritong itlog. Julio, tinatawag ka ng nanay Janet mo. Lumapit ka na at sumabay ka sa pagkain namin. Ang aga-aga, huwag mo akong iinisin at gagalitin. Sa takot na pagalitan ay mabilis na lumapit ang bata at umupo kaharapan dalawa. Agad din naman siyang sinandukan ni Janet ng sinangag at ulam. Hindi magawa ng bata na makatingin sa mga mata ng babae habang inaasikaso siya nito. Kumain ka na marami ha. Huwag kang papagutom kasi di ba may pasok ka pa mamaya sa school? Pupunta din ang itay mo sa bukid kaya maiiwan ako mag-isa. Pero ayos lang, wala na rin namang buwisit sa bahay. Maglilinis ako at mag-aayos para habang wala kayo, may ginagawa rin ako. Huwag ka na magkikikilos, mahal. Hayaan mo na si Julio maglinis ng bahay mamaya pag uwi niya. Ayoko napapagod ka eh. Dahil baka kung mapano yung sanggol na nasa sinapupunan mo. Huwag ka masyadong mag-alala. Magiging ayos lang ako. Sa totoo nga niyan, naging mas maganda ang pakiramdam ko kasi nakakain ako ng masarap na pagkain kagabi. Ilang araw din ako nagtitiis. Kaya lasap na lasap ko hanggang sa pinakahuling laman ng kinakain ko. Ano naman ang kinain mo kagabi? Hindi mo man lang ako tinawag nang nasaluhan kita sa pagkain. Mukhang masarap din yun ah. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata mo eh. Oo, sobrang sarap. Nakakatuwa rin dahil wala nang maingay sa bahay. Wala na ang hayop na tahol ng tahol kapag nakikita ako. Ayaw ko man yun gawin pero wala eh. Hindi ko natiis. Nainis ako kaya pinatay ko na at kinain.
Si Brownie ba yung tinutukoy mo? Tama lang yon. Tama lang na pinatay mo at kinain. Ako sanang gagawa nun Pero pinigil kasi ako ng asawa ko nung nakaraang araw Mabuti naman at kumilos ka na para magkaroon ng katahimikan sa bahay natin. Sabi ko sa'yo lahat gagawin ko para sumaya lang tayo. Sana masaya rin ang anak mo dahil alam kong nakita niya yung ginawa ko kagabi. Di ba, Julio? O bakit di mo pa ginagalaw yung pagkain mo? Kumain ka na. Bahala ka. Magagalit ako kapag hindi mo tinikman yung luto ko. O bakit? Nalulungkot ka ba dahil wala na ang alaga mong si Brownie? Ayos lang yun. Nabusog naman ang nanay Janet mo Sige na, kumain ka na. Bago nga kumain ng bata, ay hindi niya maiwasan na magtaka ng sobra-sobra. Iba kasi ang inaasahan niyang reaksyon na manggagaling sa amang si Carding. Imbis kasi na magalit dahil pinatay at kinain ng kanilang aso, tila natuwa pa ito at sumang-ayon sa kanyang nanay Janet. Tila alam na nitong aswang ang babae niya. Pero bakit hindi ito nagagalit? May mali. Alam ni Julio na mukhang nagayumang ang kanyang ama o napasa ilalim sa anumang itim na kapangyarihan. Dahil iba ang dapat na ikinikilos nito. Napayuko na lamang siya at sinimulang kumain ng lutong sinangag at itlog ng kanyang nanay Janet. Napahinto siya sa pagmuya na mapansin ng isang bagay. Walang lasa ang mga luto nito. Ni wala yung bawang o asin man lang para sumarap ang luto nito. Sumubo ulit ang bata at sa pagkakataong yun, napatingin siya sa nakangiting si Janet dahil kumpirmado, aswang nga ang babae ng kanyang ama. Dahil doon, hindi na niya inubos ang pagkain at mabilis na pumasok ng kwarto upang magbihis ng uniforme. Paglabas, nakita niya ang galit na mukha ng kanyang ama pati na ang kabit nito. Papasok na po ako sa school. Malayo pa po ang lalakarin ko papunta sa sakayan. Baka pumalate ako at magalit ang teacher ko. Alam mo bang galit ako? Dahil hindi mo inubos ang pagkain niluto at hinain ko. Masama ang magsayang ng grasya, Julio. Uupo ka at magpapatuloy sa pagkain. O hihintayin mo magalit pa ako. Mamili ka. Ayoko na pong kumain. Busog pa po ako, Nanay Janet. Pasensya na po kung hindi ko naubos. Kasi hindi ko na talaga kaya. Ilang sandali, nang hindi bumalik ang bata sa lamesa, ay bigla na lamang sumakit ang tiyan nito. Sobrang hapdi sa loob at dahil hindi niya makaya, napasigaw siya at napahiga sa kinatatayuan. Napahawak siya sa tiyan at namaluktot dahil sa pamimilipit mula sa sakit na nararamdaman. Makalipas ang ilang minuto, umiyak na nga ito at nagmamakaawa sa kanyang nanay Janet. Sabi ko sa iyo wag mo kong gagalitin, Julio. Kapag sinuway mo pa ako sa susunod, hindi lang yan ang aabutin mo. Hindi lang yan ang pinakamasakit na maaari mong maranasan kapag ako ang kaharap mo. Isa lang naman ang gusto ko ang sundin mo ang mga utos ko. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Para sa susunod, makikinig ka na sa akin. Kitang-kita ng bata kung paano mamula ang mga mata ng kanyang nanay Janet. Maya-maya, ang sakit na nararamdaman niya sa tiyan ay mas lumala pa. Mas lalo yung humapde at nanakit. Kaya naman makalipas ang ilang minuto, unti-unting nandilim ang kanyang paningin. Bago mawala ng ulirat, nakita niya pang umiti ang babae kasama ang kanyang ama na tila walang pakialam sa nangyayari sa kanya. Ilang saglit pa, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Sa pagsapit ng gabi, doon ay nagkamalay siya lalo na nang marinig ang isang pagtawag na nagmumula sa bintana ng kanyang silid. Pamilyar ang boses nito. Kaya naman kahit nangihina pa, binuksan niya ang bintana.
At doon ay tumambad ang nag-aalala niyang ina na si Aling Belen. Sa labis na pagkasabik, umakyat ang bata sa bintana at doon na dumaan upang makalabas at makapiling ang ina. Umakyat ang bata sa bintana at doon na dumaan upang makalabas at makapiling ang ina. Sa hindi inaasahan, napaiyak ito at niyakap ng mahigpit ang ginang. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang nangangayayat ka? May sakit ka ba, anak? Sinasaktan ka ba ng babaeng yon? Anak, sabihin mo ang lahat sa akin. Inay, umalis at lumayo na po tayo rito. Huwag na po nating subukan mabuo pa ang pamilya natin. Dahil kahit kailanman, hindi na po mangyayari yon. Kailangan na po nating makalayo at huwag nang babalik pa rito. Hindi ko maintindihan. Di ba gusto mo bumalik ulit ang itay mo sa atin? Bakit ngayon parang ayaw mo na? May nangyari ba? Diretsuhin mo ako, anak. Kinakabahan ako sa'yo. Inay, si Nanay Janet po. Isa siyang aswang. Aswang po ang kabit ni Itay. Maniwala po kayo sa akin. Umalis at lumayo na po tayo. Natatakot po ako sa kanya. Ano? Aswang ang babaeng yun? Sabi ko na nga ba may mali sa kanya. Hindi lang pala siya mangkukulam dahil ginayuman niya ang tatay mo, kundi isang aswang. Huwag ka matakot, anak. Hindi tayo tatakas at matatakot sa kanya. Kailangan natin siya mapatay at mabawi ang itay mo. Huwag na po, Inay. Nakikiusap ako. Huwag mo nang isipin si Itay. Habang may pagkakataon, umalis na tayo at huwag nang babalik sa bahay na to. Maniwala po kayo sa akin. Nakakatakot si Nanay Janet. Hindi, anak. Sawa na ako sa pagtakas at paglayo. Papasok tayo sa loob para labanan at patayin ang aswang na yon. Kailangan kong makausap ang itay mo para malaman niyang totoo. Kapag narinig niyang aswang ang kabit niya, magagalit siya at hihiwalayan niya si Janet. Babalik na siya sa atin at mabubuo ulit ang pamilya natin. Hindi, Inay, huwag. Hindi niyo po ako naiintindihan. Kahit kausapin niyo si Itay, kailanman hindi niyo siya mapapaniwala. Kahit sabihin niyo pa sa kanya na aswang si Nanay Janet, walang mangyayari dahil mukhang alam niya na rin na, Napahintot napasigaw si Julio nang may mabalahibong mga kamay ang humahatak sa buhok at ulo niya. Ilang sandali, inilipad siya ng isang nilalang na may makapal at maitim na mga pakpak. Dinig na dinig pa sa buong paligid ang pagaspas at paglipad nito. Sa gulat at takot, mabilis na tumalon si Aling Belen at hinawakan ng mga paa ng kanyang anak. Nakipag-agawan siya sa nilalang na alam niyang isang aswang. Wag! Bitiwan mo ang anak ko! Halimaw ka! Inay, tulong! Inay, ayoko pa mamatay! Sa pagsigaw ng kanyang anak, ay siya namang pagyakap niya ng mahigpit sa mga paa at binti nito. Ilang sandali, nang hindi na makaya ang bigat nila, ay ibinagsak sila ng aswang sa lupa. Nang makatayo, inalalayan at hinawakan ni Aling Belen ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak. Nagmasid sila sa madilim na paligid dahil naririnig pa rin nila ang pagaspas ng malalaking pakpak mula sa aswang. Makalipas ang ilang minuto, tumigil yon at muling bumalot sa paligid ng nakakabinging katahimikan. Sumabay pa ang malamig na simoy ng hangin na talaga namang nakakadagdag sa kilabot na nararamdaman ng mag-ina. Mukhang tama ka nga, anak. Kailangan na nating lumayo sa lugar na to. Tayo na, bago pa bumalik ang aswang na yon. Anak, ano nangyayari sa'yo? Anak ko! Nang pagmasdan nga ni Aling Belen ang anak, ay nagulat siya. Nanginig yon at dahan-dahang napaluhod at napahiga sa lupa. Ilang sandali pa, nagsuka ito ng mabaho at kulay itim na likido.
habang tumitirik ang parehong mga mata. Anak! Anak! Huwag mo iwan ang inay mo, anak! Lumaban ka! Ngunit mas lalong lumakas sa paghikbi si Aling Belen nang biglang humito sa panginginig ang kanyang anak na si Julio. Nang suriin niya ang pulso at kalagayan nito, napanganga siya at nanlaki ang kanyang mga mata nang makumpirmang wala na itong buhay. Napatay na ang kanyang nag-iisang anak. Hindi pa man natatapos ang pagluluksa, ay napalingon siya sa kanyang likuran nang makarinig ng sunod-sunod na palakpak at pagtawa mula sa kabit ng kanyang asawa na si Janet. Nang tuluyang mapaharap doon, nakita niyang nasa tabi rin nito ang asawang si Carding na tila hindi nabigla sa mga nangyari at pagkamatay ng kanyang anak. Pasaway kasi ang anak mo, Belen. Sa bagay, may pinagmanahan kaya ganyan katigas ang ulo niya. Yan tuloy, nalason siya at namatay mula sa laway ng katulad kong aswang. Hayop ka! Bakit mo pinatay ang anak ko? Bakit mo dinamay ang batang wala namang kinalaman sa away natin? Bakit mo dinamay ang anak ko? Bakit? Gaya nga ng sabi ko, nagpasaway siya habang wala ka. Binigyan ko lang siya ng leksyon. Malay ko bang hahantong sa kamatayan ang pagpaparusa ko? Wala na akong magagawa kasi patay na siya eh. Ibig sabihin, wala ka ng anak, Belen. Carding! Hindi ka man lang ba magsasalita? Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng galit kahit alam mo pinatay ng abusado mong kabit ang sarili mong anak? Carding, bingi ka ba? Patay na ang anak mo. Patay na si Julio. Pinatay siya ng kabit mong aswang. Carding, sumagot ka. Alam kong patay na ang anak ko, Belen. Tama lang ang pagdidisiplinang ginawa ni Janet. Tama lang na nilagyan niya ng laway sa katawan ng batang yan. Dahil pasaway siya. Yun dapat ang ginagawa ng isang magulang. Ang patayin ang mga batang matigas ang ulo. Hindi makapaniwala si Aling Belen sa mga narinig. Mas lalo siyang nagulat dahil kitang-kita niya kung paano magkulay pula ang mga mata ng kanyang asawa na si Carding. Ilang sandali, kasama ng kabit nito, ay unti-unti silang nanginig. Tila na maluktot at nagbago ng anyo. Mula sa pagiging ordinaryong tao, ang mga kaharap niya ngayon ay nagkaroon ng makapal na balahibo sa katawan. Kasabay ng paghaba ng mga kuko at ngipin, habang tumutulo pa ang malagkit na laway. Dahil sa takot na nararamdaman, napaatras si Aling Belen. Ngunit napaupo rin siya sa lupa na matapilok mula sa batong nakausli. Nang tignan niya muli ang mga aswang, palapit yun ng palapit sa kanya. Ilang sandali, sabay na sumugod ang dalawa at dahil doon, napabangon muli ang ginang at nagtatakbo papunta sa tahanan ng kanilang mga kapitbahay. Tulong! Tulungan niyo ako mga kapitbahay! Sinusugod ako ng mga aswang! Tulong! Ah! Napahawak siya sa ulo ng may mababalahibong mga kamay ang sumabunot sa kanya. Nang pagmasdan niya, nasa harap niya na ang asawang si Carding at nasa likuran naman ang kabit nitong si Janet. Sa takot na baka mapatay ng mga ito, siniko niya ang nasa likod at gamit naman ng tuhod, kinatama niya yung sa maselang parte na ngayon ay aswang na asawa. Napabitiw ang mga ito sa kanya. Nang makakuha ng pagkakataon, muli siyang nagtatakbo ng mabilis at nagsisigaw ng malakas. Maya-maya, nakita niya ang isang malaki at makapal na kahoy. Pinulot niya yon at bago makalapit ang dalawa, malakas niya yung pinaghahampas. Ngunit hindi ito naging sapat dahil makalipas lamang ang ilang minuto. Nahawakan siya ng asawa sa braso.
Gamit ang matutulis na kuko sa isang kamay, sinaksak nito si Aling Belen sa tiyan. Ilang segundo, napasuka yun ng dugo. Dahan-dahan namang lumapit ang natatawang si Janet. Itinaas nito ang kanang kamay upang tuluyan na mapatay ang ginang. Kung naniwala ka lang sana sa anak mo, di sana hindi ka pa mamamatay. Pero desperada ka, sinunod mo kung anong gusto mo. Hindi ka na talaga nagbago at natuto, Belen. Ngayon, makakasama mo na ang anak mo at magkikita na kayo sa impyerno. Bago pa nila mapaslang si Aling Belen, ay narinig nilang malalakas na sigawan mula sa mga tao. Natupad ang dasal niya. Dumating ang tulong na kanina pa niya hinihingi at isinisigaw. Sa takot ng dalawa, bigla na lamang nagkaroon ng pares na pakpak ang mga ito at lumipad papalayo. Samantala sa pangihinang nararamdaman, ay bigla na lang bumagsak si Aling Belen dahil nawalan nito ng malay. Pagsapit ng umaga, ay napamulat siya na nakahiga na sa kanyang kama at binabantayan ng kanyang mga nagmalasakit na kapitbahay. Ang anak ko, nasan si Julio? Tanong ng ginang sa kanila. Sinabi ng mga ito na hindi nakaligtas si Julio sa pasakit na binigay sa kanya ng aswang. Galit na galit si Aling Belen sa kanyang asawa. Maski pa alam niyang nayanggaw lamang ni Janet ang kanyang asawa, ay hindi pa rin niya matanggap ang pinagsasabi nito sa kanyang anak nang mangyari ang pagpaslang dito. Nang maalala ang mga nangyari kagabi, muli siyang napahagulgol. Sobrang sakit na nangyari sa pamilya niya, lalong-lalo na sa kanyang pinakamamahal na anak. Hindi siya makapaniwalang wala na ito dahil sa kagagawa ng abusado at aswang nakabit ng kanyang asawa. Bumalik lang ang pag-asa at kaunting saya sa puso niya mula sa balitang ipinarating sa kanya ng mga kabaryo. Nahabol at nahuli ang 2 aswang na naging peste sa buhay niya. Hindi lang yon. Napatay rin ito ng mga tao dahil sa panlalaban nila. Totoo nga ang kanyang hinala. Aswang na rin ang kanyang asawa. Pero kahit ganun ang nangyari, ay masaya pa rin ang ginang dahil nabigyan agad ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, ay tuluyan na nga naging mapayapa ang buhay ng ginang. Hanggang sa kanyang pagtanda ay hindi niya kinalimutan ang lahat ng mga nangyari. At sa bawat mga aping babaeng tulad niya, palagi niyang sinasabi na matutong lumaban. Huwag hayaang saklawan ng mga ito ang karapatan ng mga legal na asawa. Lumaban at huwag magpapatalo. Dahil walang karapatan sa mundo ang mga taong labis na mapang-abuso. Wakas.